Matatamis na salita ang puhunan ng isang suspect sa love scam. Ang kanyang nabiktima, biyudang 70 taong gulang. May report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa friend request mula sa isang nagpakilalang US citizen, nagsimula ang inakalang love story ng 70 taong gulang na si alias Annalyn na 2 dekada ng byuda. Hindi raw agad nahulog ang kanyang loob, pero sadyang makulit at malambing daw ang lalaki. I miss you. Diyan siya na, I'm dying for you. Mula noong Disyembre, lagi na silang nag-uusap hanggang sa nagrepresentang pumunta na Pilipinas ang lalaki. I'm going to the Philippines to marry you. He is going to help me going to America. Pero siya pa ang nagpahiram ng pamasahe para makapunta sa Pilipinas ang kachat. Sa pangakong babayaran siya ng triple. 40,000 pesos ang unang ipinadala ni Annalyn, nasundan ng 20,000 at 8,000 pesos. Nang muling nanghingi ng 30,000 pesos ang suspect, napansin ng kanyang apo na address sa Pilipinas ang pinapadalhan. Palusot ng suspect, sa ahente niya ang address. Dili ko gusto masayang ang kwarta banana. Gi-search na ko. Tapos mutual friend mo siya sa akong barkada dati na tattoo artist karon. So akong gi-chat akong barkada na tattoo artist na kaila ba ka ani ni ko ni katong lalaki. Siya kaila siya kay yara daw tong kauban sa tattoo. So ako di man agent. So dito na ko naibaw na di siya agent. Agad silang nagsampa ng reklamo sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 11 sa Davao City. Sa obserbasyon talaga namin, ito talagang madalas yun ang ginagawa to. Na naman talaga, so posible na may mas marami, meron pa siyang iba pang naibiktimang mga kababayan natin. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect na mananagot sa paglabag ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.